ang gasera sa loob, kaya sigurado ko nagising pa siya. Sinimulan ko na ang pagtugtog ng gitara na sinabayan ko ng pagkanta. Kahit sintonado ako, ay patuloy lang ako sa pagkanta. Bumukas ang bintana at mula roon ay dumungaw yung babae habang may inis sa kanyang muka. Pwede ba? Umalis ka na ang hingin mo. Nakamulaho ka na. Para kang pusang kahit anong kantahin mo ay hindi ko magugustuhan dahil ang pangit ng boses mo. Kaya pwede bang umalis ka na? Teka, kung ayaw mo akong kumanta, sasabihin ko na lang sa iyo ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Ang sabi ko, umalis ka na. Layas! At huwag ka nang babalik dito. Hindi ko na nagawang makapagsalita dahil padabog na isinarado ng babae ang bintana. Lumaglag ang balikat ko dahil kahit pangalan niya ay hindi ko man lang nalaman. Dahil baka mas lalo pa siya magalit kapag pinilit ko ang gusto ko, ay mas pinilit ko na lang na umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay ay gising pa si Lolo Marcel. Nakaupo siya habang nagbabasa ng Biblia. Oh, ang bilis mo naman yata bumalik. Kumusta naman ang pandiligaw mo? Di po maganda. Pinaalis ako ng babaeng babae ay babahalik ka dahil sa magagandang bagay na kaya mong ibigay. Mga gato. Iba-iba sila ng dahilan kung bakit sila nagkakagusto sa isang lalaki. Bye-bye. At yun ang kailangan mong alamin sa babaeng napupusuan mo. Paano ko nga po malalaman kung pinagtatabuyan niya naman ako? Di gumawa ka ng paraan. Saka huwag ka nang masyadong mag-focus sa pag-ibig na yan. Lalo na ngayon na may aswang na namang sumasalakay dito sa atin. Yun muna ang pagtuunan mo ng pansin. No, simula po nung namatay si tatay ay palagi na po ako nakatuon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naroon palagi ang atensyon ko. Wala naman po sigurong masama sa pagkakataong to ay sarili ko naman pong kaligayahan ang unahin ko. Ikaw ang bahala. Basta wag mo pababayaan ang pagiging antingerong manunugis mo. Huwag sanang maging dahilan ang babaeng yan para makalimutan mo ang sinumpaan mong tungkulin dito sa ating baryo at sa iyong ama. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at napatitig ako sa kawalan. Halos 8 taon na kasi akong nakikipaglaban sa mga aswang. At sa loob ng mga taong yun, ay isinantabi ko ang pansarili kong kaligayahan upang maipakita sa mga tao kung gaano ako kagaling at kahusay pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya para sa akin ay walang masama kung sa pagkakataong yun ay ang sarili ko naman ang uunahin ko. Sa mga sumunod na gabi ay wala akong ginawa kundi ang tugisin ang aswang na umatake kay Kapitan. May mga pagkakataon na nakikita ko siya pero agad naman siyang nawawala at nakakatakas. Masyadong mailap ang aswang na yun kumpara sa mga aswang na nakalaban ko noon. Naisip ko rin gawin ang sinabi sa akin